Hi guys! Welcome back again to my channel at for today's video nga ituturo ko sa inyo kung paano bayaran yung na-loan dito sa My MoneyCat. So kung napanood nyo yung unang video ko dito, ayan kahapon. So yung first loan ko dito ay legit 0% interest nga. At ako ay naaprubahan sa may 600 pesos. Ayun, walang kaltas. At kung magkano lang sinendala sa akin, yun lang din yung babayaran ko. Dahil nga ito ay legit na 0% interest. So ayun, akala nung iba is wala na yon. Pang promo lang yon. Ayan, pang akit lang. Pero hindi. Ayun, legit pa din yung 0% interest. Pero take note, yun po ay sa unang loan lang at good for 7 days lang. Kaya kung ikaw ayaw mo ng ganun, mabilisan lang. Ayan, hindi para sa'yo itong MoneyCat. Pero kung talagang emergency, no choice ka na, applyan mo na yung iba pang mas legit, hindi ka doon na-aprobahan. So dito, pwede ka mag-try. Pero ayun, maliitan nga lang sa umpisa. Ewan ko lang sa inyo kung malaki. Yung unang maipaloan sa inyo, siguro depende na din sa may requirements na, ayun, shinare natin sa kanila. Pero eto na nga, yung ayan, step by step, dahil medyo hassle nga din yung pagbabayad ko dito, ang daming pipindutin. So kung ikaw ay baguhan pa lang, ayan, first time user, gusto mo 0% interest, ayan, pwede ka dito. So panoorin mo yung buong video na to, para hindi ka na nga din mahirapan. At hindi ka na din magkamali sa may pagbabayad, kasi ito, GCash ang babayaran natin. Meron kasi nag-PM sa akin dati, sa tala naman siya nag-loan, tapos namali siya ng pagbabayad, kasi ibang tala, yung na-i-click niya doon sa may GCash. Kaya, ayun, nonsense lang yung pagbabayad niya. Nawala ng saysay, sayang yung pera. Syempre, sasagutin nga din natin yung ibang tanong dito about sa My MoneyCat. Kaya, ayun, kung interesado ka, panoorin mo yung video na to hanggang dulo. Pero syempre, kung bago ka pa nga lang dito is huwag mo kalimutang mag-subscribe at pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next uploads ko. At sumali ka na din sa aking GCash giveaway. Every month yan at sa aking dalawang cellphone giveaway. Kung paano sumali, kailangan lagi ka lang updated dito sa mga ina-upload ko. At huwag mo akong kalimutang i-PM sa aking Facebook page, syempre para maisali agad kita. So yan, simulan na nga natin, i-open na natin itong MoneyCat na app. So ito, pwede na pala siyang ma-download sa may iOS. Dati kasi sa may Play Store lang. At pwede din namang in website. So yan, pagka-open natin ng app, makikita nyo dito, full repayment. So ayun, i-click nyo lang itong pay. Tapos dito kayo mapupunta. So dito, piliin nyo na yung source kung ano gagamitin nyo na payment option. Pero ako nga is GCash. Tapos, i-agree lang natin itong terms and conditions and then select na. So, hanapin nyo lang dyan yung GCash. At pagkayari nyan, makikita nyo na dito yung pinaka-detalyado. Ayan, yung reference nandito na. Yung pinaka-amount nandito na din. Ayan, yung full name mo. Syempre, ito din yung ilalagay mo dun sa may GCash mamaya. At yung phone number mo. Pero dito nga is, meron ka ding makikita na send instruction via email or mobile. So, pwede mo din naman yang i-click. Pero pagka kinlik mo yan, puntahan mo yung Gmail mo kasi dyan mo nga makikita yung, ayan, isa pang detalyadong payment instruction nga. So, ang gagamitin natin ngayon is Dragon Loans. Ayan, open na natin yung app natin. Tapos, i-click nyo lang dyan yung Pay Bills at hanapin nyo yung Dragon Loans. So, dito, ang lumabas is Dragon Pay. Kaya, ayun, ilagay nyo lang dito yung pinaka-amount, yung reference number, contact number nyo, saka yung email nga na ginamit nyo doon sa may MoneyCat. At pagkayari nun, next na. So, kung kayo ay mayroong G-credit, pwedeng yan din yung ipambayad nyo. Kung meron kayong available na credit limit dyan, pwedeng yan. So, ako meron namang available na yan na amount sa may GCash na pwedeng pambayad. Pero papakita ko na din nga sa inyo kung paano gamitin yung G-credit if ever na meron kayo. So, ayan, kiklik ko lang itong G-credit. Tapos, eto na yung confirmation. So, ayan, kung makikita nyo dito sa may taas, ayan, nag-send na ng confirmation doon sa may email natin. So, ayan, yung status ng pagbabayad natin is success. At nung pinuntahan ko nga ulit itong application ko ng MoneyCat, ay eto na yung nakalabas. So, pagka ganyan na yung nakita nyo, ibig sabihin is nakapagbayad na kayo. At eto nga yung sinasabi ko sa inyo na kapag kayo ay uulit dito sa may MoneyCat, I suggest na doon na lang kayo sa may iba kasi, ayan, tingnan natin to. Sa may 10,000 pesos, pagka ang pinili natin is 14 days, ang pinakatubo niya is 2,800. O, diba? Medyo malaki na. Pero kung ikaw afford mo naman na bayaran, tanggap mo naman yung ganitong kalaking interest is go ka lang. Pero kung hindi, ay wag na. At kung 20,000 naman ang uutangin mo sa loob ng 14 days, ang babayaran mo ay 25,600. So, ayun, diba? 5,600 na yung maidadagdag. At sa 21 days naman, magiging 28,400. Ang tubo, 8,400 na, diba? 21 days lang yon. At kung isasagad natin ng 28 days,
Ang pinakatubo na dito is, ayan, 11,200 na. Total of, ayan, 31,200. O, diba? Pero kung 1K lang naman ang uutangin mo, sa loob ng 14 days, ang pinakatubo niya is 420. Pero still mataas pa din. At sa 21 days, 483 ang tubo. At in 28 days naman, ayan, wala pa tong pinaka 1 month talaga. Ang tubo na is 588. So, ayun, medyo malaki na talaga. Kaya kung ako sa inyo, ayan, nagbabala kayo mag second loan dito is wag na. Ito ay good for first time user lang talaga. So, ito nga yung sabi nung isang nag-PM sa akin. Ayan, nangaharas daw ba talaga itong si Moneycat? So, yes talaga, hindi talaga yun maiiwasan. Meron ka talagang marireceive dito na, ayan, iba't ibang klase ng pananakot kapag ikaw ay na-late ng pagbabayad. Kaya, ayun, I suggest nga na ito ay for, ayan, last option lang. Kung talagang reject ka na doon sa may lahat ng na-applyan mong mga legit, pwede naman to for first time user. Pero kung first time user ka nga din, tapos hindi ka makakatupad doon sa may 7 days, ay wag mo na lang ding ituloy kasi talaga makakatanggap ka ng iba't ibang klaseng, ayan, pananakot or, ayan, tawag sa iba't ibang numbers. Well, yun naman talaga yung pinaka-consequence kapag hindi tayo nakatupad dun sa may, ayun, pinangako natin or dun sa may confirmation nga, dun sa may tinanggap natin na due date. So, expect nyo talaga na mayroong tatawag dyan ng iba't ibang numbers talaga. May magte-text sa inyo gamit din yung iba't ibang numbers. At maaari nga din nitong kontakin yung, ayan, nilagay mo as reference, pati na din yung hindi mo nilagay as references. Kaya yun, nasa sa inyo pa din talaga yung pinaka-desisyon kung gusto nyo talaga magtuloy dito sa may pangalawa, pangatlong loan nyo or hindi. Kaya yun, lagi ko sa inyo sinasabi, first time user lang, okay to. At last nga na question, ayan, pwede daw ba ditong mag-prolong ng pagbabayad? So yes, pwede dito, kaso nga lang, I suggest din na wag na kayong patagal ng pagbabayad. Kasi nga, mas lalong tumatagal yan is, ayan, nakakapagbayad nga kayo dito ng risk control. Pero still, andun pa din nga yung pinaka-interest. Ayan, madadagdagan pa din yan. At eto, last na talaga na sasagutin ko. Ayan, nangungulit daw ba to kapag yari ka nang magbayad sa kanila? So dito, marami kong nababasa na yes, meron pa ding mga nangungulit na nag-aalok nga na mag-try ulit sila sa may pangalawa, pangatlong paglo-loan. Kasi aaprubahan nga ng malaking amount na. At sa mas mahaba nga daw na pagbabayad or terms. Yan. So, kung ako sa inyo, wag mo na kayong magpapa-hook sa mga ganyan. Make sure lang na tingnan nyo muna talaga yung pinaka-loan details. Ayan, yung terms and conditions, yung privacy policy din nila para malinaw sa inyo lahat. Ayan, make sure na nababasa nyo talaga lahat yon para malaman mo nga yung lahat-lahat ng details about doon sa may ina-applyan mo. Saka doon sa may details ng pinaka-loan mo. So, that's it for today's video. Kung meron pa kayong gustong ipa-review na loan app, i-comment nyo lang dyan sa may comment section at re-reviewin ko yan para sa inyo. So, yan lang. Thank you for watching and see you on my next vlog.